Magandang araw, klase. Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay tungkol sa tinatawag na existentialism. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ating talakayan ay iikot lamang sa topic na existentialism. Kamakailan lang tapos na nating talakayin ang essentialism at ngayon naman dadako na tayo sa isa pang philosophy of education at ito nga ay tinatawag na existentialism. Bilang pagbabalik-aral, kapag sinabi nating essentialism, ito ang pinaka-tradisyonal na philosophy of education. Karugtong din ito ang tinatawag na back to basics. Back to basic kasi sa paniniwala noon, kapag marunong kang magbasa, marunong kang magsulat, marunong kang magbilang, o marunong ka nung 3 hours, mabubuhay ka na. Naniniwala rin ang mga essentialists sa less is more. Mas konti, mas maganda. Kasi mas konti, mas tumatatak sa isip ng mga estudyante, sa isip ng mga mag-aaral. Ang mga essentialists din ay tinuturing bilang specialist. Sa essentialism, mas tinitignan na authority ang mga teacher. Kung ano yung sabihin ni teacher, ayun yung batas na dapat sundin ng mga estudyante. Para rin sa mga essentialists, learning is a one-way process. Ibig sabihin nun, yung mga estudyante natututo lang daw sa pamamagitan ng mga guro. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating pinaka-topic, existentialism. Existentialism. Ang una ay freedom to choose. Dito sa existentialism, binibigyan ng kalayaan yung mga estudyante na mag-decide para sa sarili nila. Next naman ay individuality. Mahalaga sa mga existentialists yung individuality ng isang tao. Hindi porket effective yung way na to dito sa isang estudyante, effective na rin doon sa isa pang estudyante. Lahat ng estudyante ay unique. Next naman ay walang conformity. Dito sa existentialism, yung mga bata hindi nila kailangang imolde ng mga nakatatanda sa kanila. Hindi nila kailangang sumunod sa mga batas. Hindi nila kailangan sumunod sa mga sinasabi ng kung sino man. Dito sa bansa natin, sa Pilipinas, ang ilang example ng may idea na existentialism ay yung NSTP at senior high school strands. Ang unang halimbawa ay yung subject na NSTP. Diba under nun may tatlong pwedeng pagpilian. Yung una ay tinatawag na ROTC or the Reserve Officers Training Corps. Ang alam ko dito, mandatory to sa mga nag-criminology. Yung ikalawa naman ay CWTS or the Civic Welfare Training Service. Ang pagkakaalala ko dito, ito yung mga naglilinis sa environment, nangangalaga ng environment. Yung last naman ay yung LTS or the Literacy Training Service. Ito, mandatory naman to sa mga kumukuha ng education, mapa-elementary, ma-special education o kaya naman secondary education. Sa experience ko sa NSTP, napunta ako sa LTS or the Literacy Training Service since connected din naman to doon sa course na kinukuha ko. Next naman na halimbawa ay yung senior high school strand, UMS, ABM, GAS, STEM, TVL. Naalala ko nga nun, ang bilin sa amin ng mga junior high na teacher namin, piliin namin yung strand na connected doon sa magiging course namin sa college. Kasi kapag hindi kami makakapasok doon sa gusto naming course. Pero noong nandito na ako sa college, doon ko nakita na hindi naman pala nakaapekto yung strand na pinili ko ng senior high doon sa course na kukuhanin ko. Ibig sabihin lang, may freedom talaga yung mga estudyante kung ano yung gusto nilang piliin. Next naman ay responsibility. Dahil nga may kalayaan yung mga estudyante na pumili ng gusto nila, syempre kaakibat nun yung pagiging responsable nila sa kung ano man yung kalalabasan ng mga pinili nilang choices. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Paalam!